Evan, ano ang mga natalakay sa pre-trial ngayong araw? Ella, isa sa napagkasunduan at naaprubahan ng korte dito sa ginawang pre-trial sa kaso ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado ay ang pagtatakda ng petsa sa kanyang bail hearing sa darating na April 6, 2026. Muling humarap sa Sandigan Bayan sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Bryce Hernandez at 5 pang kapwa-akusado para sa paghahanda sa kanilang paglilitis sa kasong malversation. Ito'y matapos kasuhan ng Office of the Ombudsman dahil sa umunong sabwatan sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Tinapos na ngayong araw ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pre-trial para sa kaso. Isa sa napagkasunduan ay ang petsa ng mga pagdinig, partikular na ang pagsisimula ng bail hearing sa susunod na buwan, April 6. Matatanda ang naghain ng petisyon si Revilla upang makapagpiyansa noong huling linggo ng Pebrero. Naghain din ang iba pang akusado ng bail petition, maliban kay J.P. Mendoza. Itong hearing na ito ay hindi tungkol sa merits ng case or yung main case ng trial on the merits, no? Kung inosente ba siya sa krimen. Pero ang purpose lang nito is bail o para makalaya pangsamantala habang pending yung kaso. Mayroong 30 days ang korte para desisyonan kung papayagang pansamantalang makalaya ang mga akusado. 10 trial days naman ang inilaan para magpresenta ng mga witness ang prosekusyon. 20 testigo ang inaasahang isasalang sa bail hearing, habang 56 witnesses naman sa darating na trial proper. Kaugnay nito, tinanong ni 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno kung sinong witness ang uunahing isalang. Hindi pinangalanan ng prosekusyon kung sino ang kanilang unang testigo dahil maaari pa nila itong mabago depende sa availability ng mga ito. Mariin itong pinuna ni Moreno at sinabing ang mismong saysay ng pre-trial ay upang makapaghanda ang parehas na panig sa paglilitis. Dagdag pa nito, dapat itong sabihin ng prosekusyon upang maiwasan ang surprise witnesses at para na rin anya sa spirit of transparency. Samantala, pinayagan naman ng korte ang prosekusyon na ipasa sa darating na Miyerkules ang hanay ng mga pangalan ng mga tetestigo para sa unang linggo ng Abril. Ella, kanina, bago pa lamang dumating si Senator Revilla dito sa Sandigan Bayan ay nagtipon-tipon na yung kanyang mga taga-suporta mula Cavite sa labas ng Sandigan Bayan. Dito mariin nilang sinasabi na walang kasalanan ang dating senador at mariin namang idinidiin si dating DPWH Undersecretary Roberto Mercado na siyang dapat nililitis ngayon ng korte. Sabi nila, patuloy nilang susuportahan ang dating mambabatas. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan.